Hello mga kawat idol, mag-vlog tayo ulit. Meron naman tayong gagawin. Pakikita natin sa inyo. Ganun naman yung purpose natin, nandito tayo para i-share natin sa inyo yung ating mga ginagawa. Pagbigay man lang tayo ng konting idea or kaalaman sa mga nanonood sa atin, lalo ng mga nag-subscribe sa akin. Salamat pala sa mga nag-subscribe. Patuloy niyo akong suportahan sa aking channel, at ngayon meron akong i-share ulit sa inyo yung ang ating video ngayon ay i-share sa inyo ay starter ito ng Toyota Lucida 1992 model. So ano ang dahilan? Lagatik lang yung solenoid o plunger ito. Naglalagatik lang siya, tapos ang medyo rotor mismo ay hindi umiikot. So tingnan natin, pakita natin sa inyo kung anong ginawa natin at pinalitan natin. So ito, hindi na pinakita sa inyo kung paano natin tinanggal yung ating starter, pero ito yung ating mga pyesa, mga ano natin. So ito, tinanggal na natin dito sa pinaka-housing. Tapos ito, ang una natin nakita ditong dahilan ay ito, manipis na itong carbon. So pinalitan natin. So nakita nyo, hininang natin gamit yung panghinang lang natin. So meron tayong panghinang. Hindi lang sa ganun kaysa compare sa kabila. So hindi na, so para din sa matanggal kasi lagyan natin ng rubber. Okay, so pinalitan natin to, una nating nakita. Tapos siyempre nilinisan natin sa loob. Tapos ito, pangalawa, kita natin stock up na itong mga ito. Sobrang dumi na. So niliha din natin itong mga, pwede pa naman itong mga carbon nya, makakakapal pa. So tapos ito, ang palagi ito, kailangan malinis to, itong surface na to, itong portion dito, kasi ito yung nagko-contact doon sa ground, sa body natin. So kailangan linisin yan. Ito, basta pag tinanggal nyo to, linisin nyo to agad. Ito isa sa mga linisin nyo, kasi ay yung ito dito kung nagko-contact to dito, so ground. So tapos ito, kailangan linisin nyo rin yan. So iwasan na pag nagtanggal kayo ng ganito, iwasan na pukpukin to. So gumamit lang tayo ng kahoy, tapos ginanon natin, ganun lang hanggang lalabas. So wag pukpukin, kasi ito kailangan hindi mapingas to. So lilihain natin para maging malinis, kasi dito nag-aano yung ground. Okay, so gamit lang yung 220. Anong available nyo na liha, pwede basta lang kalinis. Oh yan, nalinisan na natin. Tapos ito nilinisan din natin to kasi marumi to. So gamit din yung liha to, yung 1,000 ginagamit natin. Tapos bumili tayo ng 120 para sa mga magagaspang 120 yan. So nilihan natin to ng 1,000. Tapos ito rin, so okay na. So para yung mga bearing niya okay naman. Tapos ito nilinis natin. Tapos ito, so okay na. So subukan nating ilagay. Tapos ito nilinis din natin, itong pinaka-contact nya. Tapos ito siya. Ito, nagpalit na rin tayo nito ng contact nya ito. So dalawa yan, kasi yung isa medyo malalim na. Pinalitan din natin. So tara, i-assemble na natin. So nilagyan na natin ng grasa, tapos dun sa loob. So ilagay natin kung paano siya. Hindi na natin pinakita paano tinanggal, pero ang technique ng kung paano mo siya ay kakabit, halos ganun din yung pagtanggal nun. So gamit lang tayo ng ganito. Okay, so huwag tayong gagamit ng bakal kasi baka
So, ano na siya, pasok na. So, next natin na ilalagay ito. May guide naman to. Sa mga baguhan pa lang may guide naman to. Ito. Ito yung nakaumbok na to. Dito yan, sa gatla na yan. So, yun ilalagay natin. So, nagpalit pala tayo ng carbon. Ito yung carbon natin na binili. So, pag bumili kayo nito, isang set kasi. So, 4. So, nagkakalaga lang ito ng dito sa amin sa Pangasinan. 100 isa. So, 4 ito. So, yung dalawa maging reserve na natin. Kasi, hindi naman siya lahat na gamit. So, ang pinalitan natin, ito lang. Yung ito. So, para yung dito nakalagay ay makapal pa naman. So, maging reserva lang ito. So, ang pagkabit nito, ganun lang din. Saan yung ano natin? Ganun lang. Iano natin ng long nose. Tapos, ipasok natin itong... Tapos, nilihan din natin itong carbon. Pinalinis natin ng konti. Para hindi siya... Parang swabe yung paglaro niya dito sa loob. Ay, yan o. Ganyan. Malambot. So, hindi siya sumasagad. Okay. Tapos ito, dahil napersa, pukpukin lang yan para maging maayos. So, sa kabila naman. Ganun lang din. Ano nyo lang yan ang long nose. Tapos, pagka nakagat na ng long nose, ilabas nyo lang siya doon. Tapos, yan. Pumipit. Yan. Lagay natin. Yan o. So, ito medyo ito. So, nakabit na natin. So, ilagay na natin dito. Tapos, paglagay dito, itong kita nyo yan. Itong starter natin, Denso eh. Wala na yung serial number niya sa gilid, Denso. Starter motor galing sa Toyota Luceda na 1992 model. So may mark yan. May mark din yan. Tapos huwag kalimutan ito. Kung saan nakalagay ito, dito siya nakalagay oh. So dapat hindi siya malayo. So kung yun yung dyan siya, so ganyan yung pinaka-position. Okay, para ito dito malapit. Ay hindi, mali pala yan. Dito pala battery pala yan. So kung ganyan, so kung yan siya, dapat ganyan. So yun yung pagkabit natin. So gamit na itong kahoy para hindi siya okay. So diretso nakita niyo yan yung guide niya yan oh. Tapos ito dito yan. So lagay na natin ito. So ito may bulitas to, huwag kalimutan may bulitas dyan sa loob. So kailangan hindi siya mahulog. Okay, lagay muna natin ito. Lagay muna natin tong kabilang part. Ayan. Ang pinaka plunger niya to. So malinis na rin yan. Malinis na rin doon. So yung spring, kalimutan. Yan. Lagay natin yung spring. Kahit doon sa kabila, pwede naman siya ilagay. So may ano lang yan. May tatlo lang din yan na ano, tornilyo na 6mm. So higpitan na natin. Ganito kasi guys, 1992, baka mahirapan na tayong maghanap nito. So medyo mahal din siyempre.
Ngayon, lagay na natin to. Tukuran natin to para hindi matumba. Yan. Kasi spring, nahulog siya. Kasi lagyan na natin ng ano yan, grasa. So, yun na yung spring. Kailangan hindi siya mahulog. Gamit ang dito ating pamukpok. Tapos ito lagay natin. Padikit yan. Lagay na natin. Tapos next, ito lagay natin. Ayan. Okay. Wala tayong nakalimutan. Maya buo natin. Tapos may nakalimutan pala tayo. No? Lagyan natin. Ito nilagyan din natin ng grasa to. Nakahingi tayo sa kaibigan natin. Itong grasa to galing sa mga heavy truck to. So lagyan natin to. Okay. Matik lang siya. Pang ano talaga yan. So kabit na natin to. So ito naman may tornilyo dito yan. So yan, dalawa lang, ganyan lang. Gamit tong ating pamukpok. So hindi naman siya papasok pagka hindi siya ano magtama. Tapos ito 10mm lang naman yan, dalawa. Tapos ito, alam nyo ito, nahirapan tayong magtanggal nito dito. Ano lang din sa screw na positive. So dahil matagal na, so ginawa natin, winelding pa natin para makuha natin. Tapos dahil kalbo na, medyo ano na yung pinakagatla niya, nilagari na lang natin. So para maibalik natin. May alam ko may nabibili namang ganyan, pero hindi na tayo bumili. So gamit lang itong flat screw, mababalik na natin. So yun na. So balik na natin. Ito yung mga ano niya, wire. Okay. So ito matanggal na. So masubukan na natin maya-maya lang mga kabataydo, masubukan. So ito na mga guys, the moment of truth na. So subukan na natin. Ito kasi itong linya na to. Kita nyo yan. Ito yung papunta sa ignition switch. Okay. So 12 volts positive yan. Tapos ito naka-ground na tayo. Tapos meron tayong battery yan. So subukan natin. So naka ano na itong side na to. Ito yung battery. Diretso yan galing sa battery na 12 volts natin. So may tornilyo yan. So nilagay natin yung 12 volts dito para mag-crank siya. Itong galing sa starter, igano lang natin, Kita niyo yan? So okay na yung ginawa natin.
pinalitan na natin ng carbon, nilinis natin, so okay na. So pag-test naman ng motor, so, para maandar naman siya, pwede naman idiretso dito. Kung gusto nyo talagang malaman kung gumagana yung starter. Yan o. So nung sinubukan natin yan, nung pinull out natin to sa sasakyan, wala talaga yan. So ngayon, so umuikot na yung motor, yung pinaka motor niya. Tapos gumana yung plunger natin, pinalitan natin. So okay na. So yun lang yung paggagawa natin. So I hope na nakabigay sa inyo ng, pagbigay tayo sa inyo ng idea. Kung meron kayong mga ganitong mga sasakyan o ganitong trouble, ay pwede nyo po na panoorin yung video natin. So please subscribe at salamat sa mga nagsusuporta sa amin. So dito lang tayo at God bless po para sa bawat isa sa atin.